Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Headlines. BARM election at COMELEC, pinagahanda na ang BARM parliamentary election ngayong darating na Oktubre. Bandera Headlines. BARMM Chief Minister Magkakuwa nagpatawag ng special cabinet meeting ngayong araw ng Miyerkules. Bandera Headlines. Mga sibilyang apektado ng baha sa bayan ng Dato Angal at sa lalawigan ng Maguindanao del Norte, pansamantalahang nanunuluyan sa mga evacuation center sa patuloy na pagtaas ng baha sa kanila mga lugar. Bandera Headlines. Mahigit 3 milyong halagang ng droga nasabat ng operatiba sa ikinasang drug bypass operation, high value target arestado sa Cotabato City. Bandera Headlines. BARMM Ministry of Health kinumpirma ang 2 kaso ng Mpox sa rehiyon. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera, isang maulan na hapon sa mga Cotabateño at sa ilang karatig lugar ng BARMM. Inyong napapakinggan sa dial ng inyong mga radyo 105.3 DX JNFM at napapanood live na live hatid ni Maguindanao Sky Cable sa Channel 4 at 33 ng inyong mga telebisyon at nasusubaybayan sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heberola at ito ang Bandera Afternoon News Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita, Commission on Election, pinaghahanda na ang kauna-unahang BARM parliamentary election ngayong taon sa buwan ng Oktubre kung saan aabot sa 7,000 na mga automated counting machine ang gagamitin sa nasabing halalan. Ang buong detalye, ibabalita ni Riza Kamid. Kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Live Report. Ngayong tapos na ang midterm elections, nakatutok na ngayon ang Commission on Elections o COMELEC sa paparating na BARM parliamentary elections na itinakda sa October 2025. Bilang paghahanda sa kauna-unahang BARM parliamentary elections, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na kinakailangan na bigyan ng pansin at solusyon ang lahat ng mga naranasang problema sa katatapos lamang ng midterm elections upang hindi na ito maulit pa sa mga darating na halalan. 7,000 na automated counting machines o ACM ang gagamitin sa BARM parliamentary elections habang nakatakda naman sa July hanggang August ang printing ng mga balota na gagamitin sa BARM polls. Nauna nang sinabi ng COMELEC na ang 2025 ay tinagurian na super election year dahil sa 3 na magkakasunod na halalan. Una ang katatapos na midterm elections, pangalawa naman ang BARM parliamentary elections sa Oktubre at ikatlo ang barangay at SK elections sa darating na buwan ng Desyembre nitong taon. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita. Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin,
BARM Chief Minister Makakuha nagpatawag ng cabinet meeting ngayong araw ng Miyerkules, ika-21 sa buwan ng Mayo 2025. Isulong ang mahusay na pamamahala at ang gross goods o impact ang pangunahing direktiba ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuha sa mga miyembro ng kanyang gabinete sa ginanap na special cabinet meeting ngayong araw. Ito ay upang mapanatili ang sama-samang pagsisikap upang matiyak ang mahusay na paghatid ng serbisyo publiko. Kabilang sa mga pangunahing paksa ang komprehensibong pagsusuri ng performance ratings ng BARM, paggamit ng budget at pag-agarang o mga agarang direktiba sa pagtugon sa sakuna at emerhensya dahil sa pagbaha sa ilang mga bayan sa mga lalawigan ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Ang nalalapit na parliamentary election at ang mga pangunahing pangangailangan sa infrastruktura ay pangunahing isyu na tinalakay sa nasabing pagpupulong. Itinampok din sa pulong ang mga resulta mula sa mga kamakailang survey ng SWS kung saan ang BARM ay tumanggap ng very good to excellent satisfaction ratings sa major governance areas tulad ng defense, economy, social services, public safety at ang institutional performance. Ang mga resultang ito ay sumasalamin sa lumalagong tiwala at kumpiyansa ng mamamayang Bangsamoro sa kasalukuyang administrasyon. Yan ang sinabi ni Chief Minister Makakuha sa ginanap na cabinet meeting. Gayunman, dapat nating ipagpatuloy ang pagsisikap na maabot ang grassroots level at direktang maramdaman ng ating mga nasasakupan ang epekto ng gobyerno, karagdagan pang saad ng ministro. Nais umano ng kanyang administrasyon na mapanatili ang momentum, tiyakin ang fiscal discipline at patatagin ang pamamahala na nakaangkla sa moral governance. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, mga sibilyang apektado ng baha sa bayan ng Dato Angal Mitimbang sa Maguindanao del Norte pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center tulad ng Barangay Hall. Sa ilang mga lugar, mahigit 200 pamilya na ang apektado ng mabilisang pag-apaw ng tubig baha sa Barangay Brara sa Dato Angal Mitimbang, Maguindanao del Sur. Kagabi yan, araw ng Martes sa Maguindanao del Sur kagabi. Kinumpirma naman mismo ito ni Brara Barangay Chairman Dato Zamir Sultan. Ayon kay Kapitan Sultan, bandang alas 9 ng gabi nang mag-umpisang dumating ang mga rumaragasang tubig mula sa bulubunduki bahagi ng nasabing bayan. Lagpas bubong ang lalim ng tubig sa baha. Sa ilang mga kabahayan at ilan sa mga residente sa lugar ay dikit lang sa katawan at natrap sa kanilang mga kabahayan. Agad namang nakapag-responde sa lugar ang PLG Brar at ang LGU PNP militar at ang rescue team. At sa pilitan na sinagip ang mga residente sakay ng military truck patungo sa mga ligtas na lugar. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa bayan naman ng Dato Urin Sinswat, pinangunahan ng local government unit sa nasabing bayan ang isinagawang forced evacuation sa kaninang alas 8 o kagabi sa Sitio Arafat, Poblasyon Dalican, Dato Urin Sinswat, Maguindanao del Norte sa tulong ng Bureau of Fire Protection, PNP at MDRRMO ng Dato Urin Sinswat ang mga residente na lubhang naapektuhan ng rumaragasang baha na dulot ng malakas na pag-ulan simula kahapon o ang mga pag-ulan nitong nagdaang araw. Una nang nagpaalala ang MDRRMO ng Dato Urin Sinswat sa lahat ng mga naninirahan sa mga low-lying area na mag-ingat at maging alerto sa anumang sakuna at agad lumikas kung kinakailangan dahil posibleng pagbaha at mabilis na pagragasan ng tubig mula sa kabundukan. Sa ngayon, patuloy pa rin minomonitor ng MDRRMO ng Dato Urin Sinswat katuwang ng BFP, PNP at ang AFP ang mga lugar sa Dato Urin Sinswat na apektado ng baha. Pinapaalalahanan ng lahat na makipagtulungan at sundin ang tagubilin ng otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Bandera Reports Afternoon Edition.
Samantala sa iba pang mga usapin, mahigit 30 milyon o 3 milyon na halaga ng iligal na droga nasabat ng operatiba sa ikinasang drug bypass operation High Valley Target na Sacote. Ang lahat ng yan ihahatid ni Riza Kamid. Kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Live Report. Arestado ng PDEA BARM ang isang drug suspect sa ikinasang drug buy-bust operation sa Al Salam Street, Barangay Rosa Heights 3, Cotabato City. Sa report mula sa PDEA BARM, kinilala ang suspect na si alias Jabar o alias Mokhtar, 41 anyos at nakatalaga bilang top 26 sa drugs watchlist ng PDEA. Nakuha sa kanyang posisyon ang 10 pakete ng droga na may bigat na 500 grams na nagkakalaga ng 3.8 million pesos, isang unit ng Mitsubishi Mirage na kulay gray, ilang non-drug items at kasama ring nakuha ang ginamit na buy-bust money. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng PDEA BARM Jail Facility at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita. Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Mga kabandera, ganap na po ang alas 6:04 ng gabi sa ating mga lugar. At sa iba pa mga usapin, 2 kumpirmadong kaso ng Mpox ang naitala sa Maguindanao del Norte ayon sa ulat ng Ministry of Health ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Dr. Karil Sinulinding. Sa kanyang pahayag, isang kaso ang naitala sa bayan ng Sultan, Kudarat at isa rin sa Daturin, Sinsuat. 6 na suspected cases ngayon ang minomonitor ng ministeryo. 3 dito ay mula sa Cotabato City, isa sa Parang Maguindanao del Norte at isa sa Datu Muntawal sa Maguindanao del Sur. Ayon kay Dr. Sinilinding, may posibilidad na makahawa ng Mpox sa direktang pakikisalamuha sa taong may sakit nito. Nananawagan si Dr. Sinilinding na manatiling alerto at mag-ingat ang publiko, ngunit hindi kailangang mangamba. Mahalaga rin ang pagiging disiplinado sa pangangalaga ng katawan dahil ang kalusugan ay isang responsibilidad. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Miyerkules, ika-21 sa buwan ng Mayo 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano Tamano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako ang inyong tagapagbalita, Savino Heverola, at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Inaarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang